Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi po mga kapatid. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa oras po na ipinagkaloob sa akin, sa ating lahat upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. At para matapos ko na yung ating pong napag-aralan ng huling exhortation sa akin po. Okay, so samahan niyo po ako muli sa aklat po ng Genesis. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 verses 1 hanggang 8. Pero magpo-focus po tayo since ito yung second part po natin from verse 3 hanggang verse 8. But let me read the whole passage from verse 1. Okay, sige po. At atin pong buklatin ang atin pong mga Biblia. Again, Genesis chapter 22 verses 1 to 8. Ito po ang sinasabi ng aklat ng salita ng Panginoon. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am, he said. Take your son, your only son, Isaac, whom you loved, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac. And he cut the wood for burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abraham said to the young men, Stay here with the donkey, and I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abraham took the wood of burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife, so they went both of them together. And Isaac said to his father Abraham, My father! And he said, Here I am, my son. He said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. Purihin ng Panginoon. Let us pray. Dear Lord, our Heavenly Father, your grace, holiness, your majesty is before us, O Lord. At this moment, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, naninikluhod, patuloy na humihingi ng gabay at pangunguna mula sa Santong Espiritu upang maintindihan namin ang iyong salita. To go beyond just understanding your word, but really, Panginoon, upang ito'y maisa puso at maisa buhay namin. Kaya, Panginoon, ang amin pong pusong nagmamatigas, iyo pong palambutin, O Diyos, maging mapagpahinuhod sa iyong salita. Ganon din ang iyong tagapagsalita sa gabing ito. Tago mo sa iyong kabanalan. Panginoon, wala pong perpektong makakatayo sa iyong harapan. Ngunit sa tulong at biyaya mo, Panginoon, ang iyong katotohanan lamang ang aming pumapagsaluhan sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Panginoon. So this is the second part. So yung first part po natin is the test of faith. So ito pong sunod naman nating pag-aaralan is the response of faith. Alam niyo po mga kapatid, kahit saan pong pagsusulit, meron pong isang paraan lang para tayo ay tumama. Naalala ko lang yung sinasabi ng teacher ko, okay class, mind the instruction. Sabi niya, mind the instruction. Kung ang instruction ay circle the best answer at inyong ginuhitan, kahit tama pa yan, mamalian ko yan. Tanda ko nung nagkaroon po kami ng NCAE. Kung ganun pa rin ang tawag sa high school. NCAE. NCEE. Sa amin kasi NK yung tawag namin, NCAE. National Career Assessment Examination. Ang sabi nung teacher namin, mag-ingat kayo sa pagguguhit, dapat walang lawas sa bilog. Kasi kung may lawas sa bilog, hindi mariread ang exam nyo, hindi kayo makakapasa. At that time, yun ay aming major exam. Tinuring na major exam namin yun.
So kaming lahat ay ingat na ingat. Pero ang kamay ko ay medyo basa. Kaya ang ginawa ko, may dala akong bimpo. At habang ako'y nagsasagot ay nakalapat yung kamay ko sa bimpo. Para yun lang ang binibilugan ko. At hindi kumayat yung aking binibilugan. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. At isa lamang po ang paraan para tayo ay pumasa. Isa lamang po ang response ng atin pong response na may pananampalataya. Yan po ay ang pagsunod. Pagsunod sa Diyos. Again, our response during the time of testing should be spelled as O-B-E-Y. Obey. We should obey God. At yan po ang matutunghayan natin. Paano ba sumunod ng may pananampalataya sa Panginoon upang mapagtagumpayan natin kung anuman ang pagsusulit ng pananampalataya na meron tayo ngayon. Alam niyo po nung nakaraan na pag-aralan natin na ang lahat ng Kristiyano ay dadaan sa pagsusulit. Given po yan. At napag-aralan natin na ang pagsusulit at temptation ay magkaiba. Temptation ay galing kay Satan and it is designed to separate us from God o ihiwalay tayo sa Panginoon. While as testing, yan po'y galing sa Panginoon and it is designed to draw us closer to God. Sabi nga po ng memory verse ni Pastor Terence, consider it all joy, brethren, if you fall into various trials or trials of different kinds. All strokes, all manner of walks of life, all aspects of life. Consider it all joy kung tayo po ay sinusubok. Sapagkat ang pagsubok ng ating pananampalataya ay hahantong sa atin pong pagtitiis. At ang pagtitiis na ito ay hahantong sa karakter o sa character building upang maging kawangis natin ang Panginoong Jesus. Yan po ang dahilan kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok. At ito'y upang mas makilala natin kung sino ang Panginoon sa ating pong buhay. Ngayon naman po, mga kapatid, ay pag-aaralan natin kung ano ang tamang response o papaano ba sumunod ng may pananampalataya. This is our faith response. Faithful obedience sa Panginoon. Ngayon, ano po yung tatlong karakter ng pagsunod ng may pananampalataya? As you can see sa atin pong PowerPoint, meron po tayong tatlo. Kaya nga, three characteristics. So, first, faith obeys timely. Second, faith obeys diligently. And pangatlo po, faith obeys confidently. Okay? As we go to our verse, ang sabi po dito, mga kapatid, verse 3, ang sabi po dito, so Abraham rose early in the morning. Alam niyo po, nung si Abraham po ay sinubok ng Panginoon, now we are talking about Isaac. Si Abraham po nito ay 110 years old na. More than pala. More than siguro 114 and above. Kasi nung nagkaanak po sila, nung nabuntis si Sarai, si Abraham po ay 100 years old and Sarah was 90 years old. At ito po yung pangako ng Panginoon na kung saan inaasam-asam ni Abraham. Kasi po, noong sinubukan nila na magkaroon ng anak from a different means, sabi ng Panginoon, hindi yan ang ipinangako ko sa iyo. Ito ang ibibigay ko na galing mismo sa asawa mong si Sarah. At dumating nga po. At laking galak ni Abraham nung dumating si Isaac sa kanyang buhay. Ngayon, ang sabi naman ng Panginoon, Abraham, dalhin mo ang iyong anak. Ang anak na iyong pinakamamahal. Ang anak na ipinangako ko sa iyo. At dalhin mo sa bundok at iyong isakripisyo sa akin. Nasabi ko nga po nung nakaraan, ang burnt sacrifice po, wala po diyang tinitira. Sinusunog po yan lahat. Now, nung dumating po kay Abraham yung pagsubok na ito, pansinin po natin. Hindi nagalit si Abraham sa Panginoon. Panginoon, ano bang klase yan? Di ba? Hindi siya nagalit sa Panginoon.
Hindi niya kinumbinsi ang kanyang sarili na parang hindi naman to tama. Parang hindi ito sasabihin ng Panginoon. O hindi rin siya nagkaroon ng excuses. Diba? Panginoon, huli na to eh. Ito na lang ito. Alam ko, hindi na ako magkakaanak. Diba? O hindi siya nag-bargain. Panginoon, yun na lang aking possession. Panginoon, yun na may isa pa akong anak sa labas. Panginoon, ano kaya kung baka nang bibigyan mo pa ako ng isa pang anak, iintayin ko muna yon. Pag sure na, ibibigay ko si Isaac. For sure, Panginoon. Diba? Hindi nagbabargain na para siyang nasa stages of grief. Denial, anger, bargaining, depression. Hindi po rin siya nagwalaw sa takot. Hindi po siya nagpalamon sa takot, na naparilasan na lang siya, na natulog na lang siya. Hindi po ito ang naging response na Abraham. Ano ang kanyang ginawa? Verse 3, in the morning, he rose up early. Faith obeys timely. Faith obeys timely. Hindi po siya nag-aksaya ng oras. Hindi nag-aksaya ng panahon si Abraham, bagamat hindi niya talastas kung ano yung buong mangyayari sa kanya. Bagamat hindi niya nakikita kung ano yung vision ng Panginoon o yung ano yung nakikita ng Panginoon, kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon, yung dulo ng madilim na tunnel na kanyang dadaanan, pero inihanda niya ang kanyang sarili first thing in the morning. Siya pa mismo ang naghanda ng mga kahoy na pwede niyang iutos. Siya pa mismo ang naglagay sa kanyang sasakyan, which is the donkey at this time. At siya mismo ang naghanda na dapat nilang gawin para sa kanilang paglalakbay. Mga kapatid, nakaranas na ba kayo sa buhay nyo na alam nyo kung ano ang dapat nyong gawin na inuutos ng Panginoon sa atin? Hindi man ito direktang sinabi sa atin ng Panginoon, but through the conviction of the Holy Spirit, at through reading and praying, alam nyo na may pinapagawa sa inyo ang Panginoon na isang bagay. Dumating na ba sa puntong iyon ng buhay nyo, pero meron tayong mga excuses? Ito po'y dumating sa akin ng maaga pa sa buhay ko. Bata ako, alam ko, may pangarap ako na gusto kong mag-minister. Gusto kong pumasok sa ministry. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Pero sabi ko, Panginoon, ang hirap maglingkod pag walang pera. Ha? Panginoon, parang hindi ko kaya. Kung aasa ako sa iba, parang nakakahiyang humingi naman. Pero alam niyo po, along the way, ako lang yung nahirapan. Because I made lots of excuses sa buhay ko na alam kong may pinapagawa ang Panginoon sa akin. Alam ko po, ang bawat Kristiyano dito ay may ganung pagkakataon sa kanyang buhay. But sadly, we make excuses para hindi sumunod. Pinagpapaliban natin. Because of the reasons na pwede na i-enumerate natin kanina. Maaring ayaw nating sumunod dahil mahirap ang nag-iintay na buhay sa atin. Maaring ayaw nating sumunod kasi it means mapapahiwalay tayo sa pamilya natin, or it means mapapahiwalay tayo sa mga kaibigan natin. Tayo ay ma-isolate sa mga kaibigan natin, or maaaring may nagbabadyang demotion sa kita natin or sa trabaho natin pag sumunod tayo sa Panginoon at ayaw nating mangyari yon. That's why we make excuses. Alam niyo po mga kapatid, sa akin pong pakikipag-usap sa mga tao, pakikipagkaibigan, pakikipaglaro, napakarami na pong pagkakataon na gusto kong mag-share ng gospel. Or, at least, compelled ako na dapat nag-share ako ng gospel. How many times na rin sa buhay ko na hindi nangyari yon? Kasi I'm always talking myself out of it. Ibig sabihin, lagi kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi ito yung tamang time. Wala naman sa lugar para mag-share ako ng gospel. Napapangunahan ako ng takot. At pagkatapos noon, aalis na yung tao na wala na yung pagkakataon
para akong defeated. Just because hindi ako umakto kaagad. Alam niyo po mga kapatid, isa lang po masasabi ko. Kung sa mga ganong pagkakataon, huwag po tayong magpauna sa takot. Unahan natin ang takot. Huwag mo nang isipin muna kung ano sasabihin mo. Ibuka mo na ang bibig mo. Kamustahin mo siya, kausapin mo siya with the intention to preach the gospel. Kasi ganun po ang ginawa ni Abraham. Hindi na niya hinayaang magtampisaw siya sa takot o hindi niya na hinayaang mag-isip siya ng mga anumang bagay na pumipipigil sa kanya na sumunod sa Panginoon. First thing in the morning, he rose up early. Iniligpit niya ang kanilang mga gamit at sila ay umalis. Alam niyo mga kapatid, may narinig ako kay Charles Stanley na napakaganda. Ang sabi niya, our excuses is not acceptable to God to not obey Him immediately. Again, ang atin pong mga excuses o yung atin pong mga negative self-talks ay hindi excuse para hindi sumunod tayo sa Panginoon. Kaya sundin po natin ang ehemplo ni Abraham. Kahit madilim ang kanyang dadaanan, kahit hindi siya sigurado, alam niya na hindi siya talo kung siya'y susunod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo matatalo kung tayo susunod sa Panginoon. Kaya sumunod agad tayo sa Panginoon. Amen? Secondly, mga kapatid, faith obeys diligently. Ang sabi po dito sa verse 4, so Abraham saddled his donkey, took 2 of his young men with him, and his son Isaac, and he cut the wood for burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. On the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. 3 araw pong naglakad si Abraham at ang kanyang mga kasama. Mga kapatid, that is a plenty of time para kumbinsihin natin ang sarili na it's not worth it. It's plenty of time para sabihin natin na huwag na lang kaya, nakakatakot eh. Huwag na lang kaya, parang hindi ko kaya. Huwag na lang kaya. Si Abraham, huwag na lang kaya, ayokong patayin ang anak ko. Isipin po natin yung hirap na damdamin na dinadala ni Abraham sa pagsunod niya sa Panginoon. Habang tayo'y lumalakad at palapit tayo ng palapit, doon po sa ating testing grounds, kung saan tutugon na tayo sa ating pagsubok, doon po talaga mas nakakatakot. Yun nga lang memory verse natin. Ano po? Nakaupo ka. Nasa dulo ka, ikaw ang huli magme-memory verse. Habang nagme-memory verse yung mga nasa unahan, ikaw ay confident na confident. Pero pag palapit na ng palapit sa inyo, parang nakakalimutan ko na, babalik ang uli. Okay na. Pag ikaw na, pagtayo mo na, mali na. Diba? Sala na. Diba? Parang, pray without ceasing, rejoice evermore, and everything give thanks. Pagdating sa'yo, pray evermore. Parang mali na yata yun ah. Diba? Parang ang hirap mga kapatid. Kasi ganun po talaga. As we approach our testing ground, it becomes harder and harder. Pero tingnan po natin mga kapatid, ang pagsunod ni Abraham. Alam niyo po yung pagsunod sa Panginoon immediately, that is a big step. That is the hardest step. But that is just the first step. We have to continue on our journey sa pagsunod sa Panginoon. Sabi po sa John 14 or John 15 verse 14, if you keep my commandment, you are no longer slaves, but you are a friend. Sabi ng Panginoon. Therefore, ang atin pong pagsunod sa Panginoon ang nagpapakita ng atin pong pananampalataya sa Kanya. Ang atin pong paglakad diligently,
Kasi si Abraham po, hindi siya nag-umpisa lang magaling. Hindi ko kagaya si Abraham. Umpisa lang magaling. Sinubukan niya talaga at ginawa niya talaga na tapusin ang pinapagawa sa kanya. And that is obeying with diligence. Sumunod sa Panginoon kahit gaano kadilim, kahit gaano kalalim ang lambak na ating nilalakaran. Most of us, mga kapatid, ang gusto lang natin, mountain tops lang tayo eh. Diba? Everything is good, everything is cool, everything is bright and beautiful. But we would go sa valley of the shadows of death sa ating buhay. And no matter how deep, no matter how dark, no matter how long, sumunod po tayo sa ehemplo ni Abraham. Sumunod siya sa Panginoon. Tingnan po natin sa James chapter 2. James chapter 2 verse 21 to 23. Kung ano po ang ginawa ni Abraham. Hebrews chapter 2 verse 21 to 23. Listen mga kapatid. Sabi po dito, was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along his works. And faith was completed by his works. And the scriptures was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted or reckoned to him as righteousness, and he was called a friend of God. He's a friend of God because he obeyed his commandments through and through. Abraham followed kung ano ang gusto ng Panginoon sa kanyang buhay. No matter how hard. Sacrificing his son, his only son. Sabi ko nga, siguro kung sinabi ng Panginoon, Abraham, gusto kong isakripisyo mo ang buhay mo sa altar. Yung mabilis pa sa alas 4. O sinabi ni Abraham, sabi ng Panginoon, isakripisyo mo lahat ng ari-arian mo. Oh Lord, right away. Diba? But in his testing, talagang tinapos niya hanggang dulo. Because that is obeying with diligence. Now third, lahat po ito importante, but for me this is the most focal point, is that our faith, or we should obey with confidence. Let me read first the verse dito po sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22 verse 5 hanggang 8. This is the word of God again. Then Abraham said to his young men, stay here with the donkey, and I and the boy will go over and worship and come again to you. Listen, he said, come again, we will come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took it in his hand, the fire and the knife, so they went both of them together. And Isaac said to his father Abraham, my father. And he said, here I am, my son. He said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, God will provide for himself a lamb for burnt offering, my son. So they went both of them together now. Tingnan po natin mga kapatid. Yung faith response ni Abraham. Kami na lang ng anak ko ang pupunta sa bundok. Sasamba kami doon at babalik kami sa inyo. Alam niyo po, dito lang po yung unang term na pagsamba, worship sa Old Testament. I believe this is the first na ginamit ang term na worship. But in the Old Testament, in Hebrew, service and worship is the same. So, sa pagsunod niya sa Panginoon, sabi niya, susundin ko ang Panginoon doon sa bundok na yon, babalik kami dito ng anak ko. At tinanong siya ng kanyang anak,
Sabi niya, tatay, ang apoy, ang kahoy, na dito. Nasaan ang ating iaalay? Sabi niya, anak, ang Panginoon ang magbibigay ng alay para sa atin. Isipin niyo natin kung paano mo sasagutin yun sa anak mo. Alam mong i-offer mo siya? Alam mong isasacrifice mo siya? Your son, your only son, your beloved son. Kung hindi po si Abraham lumalakad sa pananampalataya, ay hindi niya masasabi ang mga katagang ito. Si Abraham po ay merong dalawa, it's either one na pinapaniwalaan ni Abraham na mangyayari sa kanyang anak. Una, in Hebrews chapter 11, Abraham believed in resurrection. There's no other way but God will resurrect my son. Yun po ang pinapaniwalaan niya. Pangalawa, kaya gaya na sinabi niya dito, God will provide for a substitute. So it's either those two. Alam niyo po, hindi ito masasabi ni Abraham kung siya po ay bulag sa pananampalataya sa Diyos. Ito ay kaya niyang sabihin kasi kilala niya ang Diyos na kanyang sinasamba. Alam niyo po, sa buhay natin mga kapatid, madaling magsabi kung bakit. Bakit nagkaganito ang buhay ko? Bakit ko dinadanas to? Bakit ako pa? Ang daming tao, sila na lang. Bakit? Pero sana bago natin tanungin kung bakit, isipin muna natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Bago natin tanungin kung bakit, isipin muna natin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kagaya po ng conviction ni Apostol Pablo. Sabi niya, ako'y dumadanas din ng mga mahihirap na bahagi ng buhay ko. For this cause I also suffer these things. But nevertheless, I am not ashamed. Hindi ako nahihiya. Hindi ako natatakot. Sapagkat kilala ko ang aking pinaglilingkuran. At ako ay 100% persuaded na kaya niyang gawin ang ipinapangako niya sa akin. I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Gano'n natin nakikilala ang Diyos, mga kapatid? Gano'n natin nalalaman ang kanyang mga katangian? Sapagkat kung ang Diyos, kung bago tayo magtanong ng bakit, ay iisipin muna natin ang sino, malalaman natin na ang Diyos ang nakaluklok sa trono ng langit. Malalaman natin na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. At malalaman natin na ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. At malalaman natin na ang Panginoon ay kapiling natin. Ang ating laging saklolo. Our very present help. Kung ifo-focus natin ang pagtingin natin sa kung sino ang Diyos sa buhay natin, sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang salita, mababawasan ang bakit natin sa ating buhay. Papapalitan ito ng yes, Lord. I will obey you. Kagaya ni Abraham, nakikilala niya ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Kilala niya kung sino ang tumawag sa kanya mula sa kanyang tahanan sa Ur. Kilala niya kung sino ang nangako sa kanya na siya'y pagpapalain. Kilala niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng anak. Kilala niya ang Diyos na kanyang sinasamba. Kaya mga kapatid, again, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan natin sa ating buhay. Ang pinagdaanan ko at pinagdadaanan ko ay iba sa pinagdadaanan nyo. Kasi tayo iba-iba. We are individuals in the sight of God. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Mula sa buhay ni Abraham, huwag nating hayaang ang pagsubok sa buhay natin ay mas maging malaki pa sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen?
Huwag nating hayaang mas malaki ang tingin natin sa problema kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kailangan natin siyang makilala ng tunay upang makapagtiwala tayo sa Kanya ng lubusan. In English, do not let the testing of your faith becomes bigger. Know Him truly so that you can trust Him fully. Kilalanin natin ng totoo ang Panginoon at lubusan tayong magtiwala sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang ating pong pagsagot sa bawat pagsubok ng ating pagpananampalataya, dapat tayong sumunod ng walang pagpapaliban. Dapat tayong sumunod hanggang kahulihan at magtiwala sa Kanyang dakilang pangalan. Tayo po'y manalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, O God, we seek to know You more. Alam po namin, O Diyos, na ang mga bagay na pinagdadaanan namin has only two purpose, O God. And that is to bring You glory and to give us greater good, O Lord. Kaya Panginoon, tulungan Niyo po kami to see Your hand sa bawat sandali ng aming buhay. Kung meron man sa amin, Panginoon, na dumadaan sa pagsubok at nahihirapan at hindi niya makita ang dapat niyang gawin, kayo po ang kumatugon at humawak sa kanyang buhay. At bilang tugon namin, Panginoon, kami po ay magpapahinuhod sa iyong kalooban. Tulungan niyo po ang church na ito na magtulungan na pasanin ang kabigatan ng bawat isa. Tulungan niyo po, Panginoon, ang church na ito na mahalin ang bawat isa, O Diyos, at turuan ang bawat isa na mas sumunod pa sa iyong kalooban. Sapagkat nalalaman namin na sa iyo lamang namin makakamit ang tunay na kagalakan. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.